Okay, may question si Lucky Bay tungkol sa rabies, no? O potential rabies. Ang baby daw niya ay kumain yata ng natira ng aso niya. So, kailangan ba daw magpaturok ng baby niya? Ito guys, no? Atong mga ganito mga cases. Maraming mga nagtatanong dito sa channels natin kung halimbawa may tirang pagkain, nadilaan ng pusa nila or ng aso nila o kaya nalawayan o kaya yun nga, napunta sa dog dish or whatever, no? Nakain nila or ng baby nga nila or ng anak nila or whatever member of the household. So, ito po, ang sagot po dyan, kung kailangan ba magpaturok, ang sagot po dyan ay konsultahin nyo po yung human doctor ninyo kung kayo po ay tao. Okay, pero ito po yung masasabi ko dyan. Yung hindi ka pa nga makakain ng pagkain ng aso ninyo Kung kayo ay laging in contact with dogs or cats, it's a good idea na magpa-injection po kayo. Okay? SOP yun. No? Kasi dito sa Pilipinas po, mataas ang rabies cases sa tao na nanggagaling mostly from dogs. And lalong-lalo na kung yung aso po ninyo or pusa ninyo ay pinapagala ninyo sa labas at nakakasalamuha ng ibang mga aso, lalo na yung mga askal or asong kalye, hindi aspin, asong kalye or stray dogs. So kung yung aso ninyo ay nakakasalamuha ng mga stray dogs, mas mataas pa ang tsansa na yung aso ninyo ay makakakuha ng rabies sa labas. Kasi sila, yung mga askal or mga stray dogs nga, ang vectors or sila yung reservoir, sila yung nagpapanatili ng rabies virus dito sa ating bansa. Kung paano naman, kaya naman 200 to 300 Filipinos die every year because of rabies, including babies and children. No? Nakaka-alarma po talaga yan. Kaya, Miss Lucky, no? Kung ang baby ninyo nakakain ng pagkain ng aso ninyo, meaning maaaring may laway yun, and sa laway kasi natatransmit ang rabies. Tapos lalo na kung yung aso po ninyo ay may change of behavior the past few days or immediately ngayon lang, meron siyang change of behavior, mataas po yung probability na baka makakuha ng rabies yun. Of course, not all dogs have rabies. Hindi po lahat ng aso ay may rabies. Hindi po yan natural sa mga aso. Kailangan makuha niya yan sa ibang aso or ibang warm-blooded animals na merong rabies. No? Rabies cases, nakikita po yan sa mga pusa, may mga kalabaw at baka na mga nagkaka-rabies baboy, yan, mga pwede pong magka-rabies, mga warm-blooded mammals. So, ayun, kasi kahit naman po walang rabies, no, magandang idea pa rin na magpa-injection tayo ng anti-rabies. Ako meron ako kasi veterinarians are close sa mga animals, lagi po kami in contact. Ganon din yung mga trainers namin sa Manalo Canine, yung mga dog trainers namin and mga kennel attendants. So, kapag kayo ay nagtatrabaho kasama ng mga dogs or kasama sa bahay ang mga dogs, lalo na yung nakakalabas ng bahay yung mga dogs ninyo, ay talagang SOP yan. Mas maganda magpa-injection na kayo. Pero kung sabihin ng vet ninyo o ng doktor ninyo na hindi naman kailangan, dun po kayo makinig. Okay, ako po ay isang veterinaryo, si Dr. Abel Manalo, the Vetrepreneur. Kung may questions po kayo tungkol sa kahit ano tungkol sa mga dogs, rabies, marami na po akong mga videos. Mag-search na lang po kayo kung gusto niyo po makahanap ng content ko tungkol sa rabies. Pero parang ang dami-dami ko nang content ng mga videos tungkol sa rabies and ang dami pa rin nagtatanong, paulit-ulit na lang. And I'm more than happy naman to spend time na sumagot ng mga questions po ninyo. So thank you, Ma'am Lucky. I hope na your baby turns out to be fine. Sana wala namang rabies transmission kasi hindi naman nga lahat ng mga dogs ay may rabies. But for your peace of mind, kung nakakain siya ng tira ng aso ninyo, it's always a good idea to be safe rather than sorry kahit maliit lang yung percentage nung maaaring may rabies. Yun ang problema, Just a little bit of na parang side comment lang. Pwede naman kasing maalis ang rabies sa Pilipinas para walang mga ganyang kinatatakutan. Di ba ang sarap sana ng Pilipinas kung hindi tayo natatakot na may rabies yung mga dogs or makakuha tayo ng rabies sa laway ng mga aso natin. Kung rabies-free sana ang Pilipinas, and pwede namang gawin yan kung gagawin lang yun sa batas na hindi pinapakawalan yung mga aso at mga pusa sa kalsada.
Kasi sila yung nagtatransmit eh. 'Di ba nung COVID nga, nung pandemic, stay at home ka lang kasi mas lalong naggagalawan ng mga tao sa paligid, mas lalong bumibilis yung transmission ng COVID. Ganon din sa rabies. Pag hinahayaan natin yung mga aso natin na ang marami unvaccinated, yung mga nasa kalsada, tapos makakasalamuhan ng aso natin kahit vaccinated, maaaring makakuha pa rin ng rabies kung may mga kasalamuha siya mga aso sa labas na may rabies o rabies. Yun lang. Sana kumilos naman ang ating gobyerno talaga. Hindi lang puro forma, hindi lang puro salita, na talagang paalisin na yung rabies sa Pilipinas. And ang solution lang yan is alisin ang mga stray dogs sa mga kalsada. Alagaan yan sa mga bahay ninyo. Huwag niyong pinapalabas sa mga aso. And kung may mga stray dogs man na walang may-ari, hulihin sana ng mga LGUs at ilagay sa mga pounds or shelters, ipaampon, or kagaya ng ako po, I am for euthanasia. Kung kailangan pong patulugin yung aso or pusa na wala namang gustong mag-claim, walang gustong mag-alaga, no? Naging pabigat lang, imbes na yung pondo ng gobyerno mapunta sa pagpapakain ng maraming aso sa mga pounds and shelters, I think it's better to use that money for hospitals, mga may sakit na mga bata, at yung mga tao nangangailangan. That's just me, no? I love dogs, I love animals, pero balansyado lang po ako. Para sa akin, ang buhay ng tao ang mas maalaga. Okay, huwag kayong magalit sa akin. Tumutulong lang ako at gusto ko lang magpaliwanag. If you have any other questions, please comment below.